Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 78, versikulo 1 hanggang 20. Ito po ang nakasaad. Awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, ulinigin, salita akong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na. Kaya naman aming alam, nagbuot sa aming nuno, sa aming isinaysay. Sa sarili ming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumagana. Mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusang sa Israel inaatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong laging ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asa ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gawa, hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumares. Na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Ephraimita, mga panakang sandata. Sa panahong laban ay nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig na magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglalakad naging gabay nila ay ulap, at kung gabi naman tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay umaagos na likas na kalaliman. Mula noon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan katulad ng isang ilog. Ngunit sila ay patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila ay nasa ilang. Sadya nilang sinusubok. Ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito. Sa gitna ba nitong ilang mabusog niya tayo? Nang hapasin niyang bato o tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yung tanong, ay kayo mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karning kailangan? Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Akin pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 78, sa talata 21 hanggang 30, ito po ang nakasaad. Nang marinig ang ganito, si Yahuwah may nag-init sa hinirang niyang bansa ay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana na sa kanila ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos sa taglay na lakas niyang dumating ang hanging timog. Ang pagkain lang karne, masagan dumarating, makapal ng mga ibon na sindamin ang buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumagsak, sa palibot ng tolo ay doon nila kinakalap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binibigyan sila ng Diyos ang pagkain hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkain idinulot at hindi pa tumigil pagkat hindi pa nabubusog. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang mataas na papuri at pasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin nyo ay mula sa libro ng Salmo chapter 78 verses 31 to 40. Nagalit ang Diyos sa kanila.
pinatay niya ang makikisig ng mga kabataan ng Israel. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kahit na gumawa siya ng mga himala, hindi pa rin sila naniwala. Kaya agad niyang winakasan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng biglaang pagdating ng kapahamakan. Kapag pinarorosahan sila ng Diyos at ang iba sa kanila ay namamatay, nagbabalik loob sila at agad lumalapit sa Kanya. At naaalala nila ang Diyos, ang kanilang batong kanlungan. Sa kataas-taasang Diyos ang kanilang tagapagligtas, ang papuri nila'y sa bibig lamang nagmumula. Pawang kasinungalingan ang kanilang mga salita. Hindi sila naging tapat sa Kanya at hindi nila pinahalagahan ang kasunduan niya sa kanila. Ngunit dahil maawain ng Diyos, pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang Kanyang galit kahit napakatindi na ng Kanyang puot. Naisip niyang mga tao lamang sila, parang hangin na dumadaan at biglang nawawala. Madalas silang maghimagsik sa Diyos doon sa ilang at pinalungkot nila siya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 78 verse 41 to 50. Paulit-ulit nilang sinubok ang Diyos. Ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. Hindi nila inalala ang kanyang kapangyarihan sa araw na iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaaway. Noong gumawa siya ng mga himala at tanda roon sa Zoan, sa lupain ng Ehipto, ginawa niyang dugo ang mga ilog nila, kaya wala silang mainom sa mga tubig nila. Nagpadala rin siya ng napakaraming langaw na nagpahirap sa kanila at mga palaka na puminsala sa lupain nila. Ipinakain niya sa mga balang ang kanilang mga pananim at mga ani. Sinira niya ang kanilang mga tanim na ubas at mga punong sikomoro sa pamamagitan ng pagpapaulan ng yelo. Pinagpapatay niya ang kanilang mga hayop sa pamamagitan ng kidlat at pag-ulan ng malalaking yelo. Ipinaranas niya sa kanila ang matinding puot at galit niya, at nagpadala siya ng mga anghel na nagdulot ng sakuna. Hindi pinigilan ng Diyos ang kanyang puot. Hindi niya sila iniligtas sa kamatayan. Sa halip ay pinatay sila sa pamamagitan ng mga salot. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 78, verses 51 to 61. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay. Ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Ham. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot. Samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan, pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tolda, ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari pa ng lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos, sa kanila ay nagalit. Nang makita ang dambana ng larawang iniukit, sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shiloh. Yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo nga po ay nasa awit
chapter 78, verse 62 to 72. Sabi po dito, ibinigay niya ang kanyang bayan sa tabak at nagalit sa kanyang mana. Tinubok na apoy ang kanilang mga binata at ang kanilang mga dalaga ay hindi na ipagdiwang sa pag-aasawa. Ang kanilang mga saserdote ay nabuwal sa tabak at ang kanilang mga bao ay hindi tumangis. Nang magkagayoy nagising ang Panginoon na parang natutulog para makapangyarihang lalaki na sumisigaw dahil sa alak. At sinaktan niya ang kanyang mga kaaway sa likuran. Inilagay niya sila sa walang hanggang pagkadusta. Bukod dito, itinakwil niya ang tabernakulo ni Jose at hindi pinili ang lipi ni Efraim, kundi pinili ang lipi ni Judah, ang bundok ng sayo na kanyang iniibig. At ang kanyang itinayo sa kanyang sanktuaryo na parang mataas na langit, na gaya ng lupa na kanyang itinatag magpakailanman. Pinili naman niya si David na kanyang lingkod at kinuha siya sa mga kulungan ng mga tupa. Sa pagsunod sa mga tupang may supling ay dinala niya siya upang maging pastor ng Jacob ng kanyang bayan at ang Israel ng kanyang mana. At sa gayoy pinastol niya sila ayon sa integridad ng kanyang puso at pinapatnubayan sila sa pamagitan ng kausayan sa kanilang mga kamay. So dito po natin makikita na talagang napakaganda po yung ating binasa, no? Tapagkat yung disiplina po ng Diyos, no? Ito po ay hindi kawalan ng pag-ibig, kundi bunga ng kanyang kabanalan at katarungan. So yung kasalanan ng bayan ng Diyos ay may bunga, no? Pero sa kabila nito, hindi pinabayaan ng Diyos yung kanilang patuloy na pagsuway. Kumbaga patuloy laging gumagawa yung Panginoon ng paraan para po sila makabalik. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.